Ito po ang balita, mga kaistorya. Pinasok po ng US warship ang teritoryo ng China at wala pong nagawa ang China. Well, hindi naman nila pwedeng harangin yun. Hindi nila pwedeng pigilan yun. Otherwise, giyera po yun. At isa pa pong balita dahil sa threat na idinudulot ng China ay matagumpay po na na-intercept ng Amerika ang isang ballistic missile. Yan po mga kaistorya ang balita na maihahatid ko po sa inyo. Paki-share po at paki-like at idagdag pa po natin na detect po ng satellites ng Amerika ang eksaktong lokasyon ng mga warships ng China na nandyan po sa Western Pacific. Aba, wala nga silang kawala, wala silang lulusutan. Kahit saan sila magpunta ay nasusundan pala sila ng Amerika. Ito po mga kaistorya, ipakita ko na sa inyo ang atin pong mga references. Palakihin ko muna po ito para mabasa din po ninyo. Associated Press. For the first time in 8 years, a US Navy ship makes a port call in Cambodia atop Chinese ally. Opo, mga kaistorya. Itong si Cambodia ay isa pong matigas na kaalyado ng China. Ito po ang katibayan niyan si Associated Press din po. Cambodian Prime Minister Hun Manet visits country's close ally China on his first official trip abroad. Ngayon, punta po dito tayo. Ang kakaiba dito, mga kaistorya, sa Cambodia, mayroon po diyang naval base na pinupunduhan po, ina-upgrade, minomodernize ng China. Kagaya po nitong ibinalita na ito ni Voice of America. Ang sabi po dito, Cambodian Ream Naval Base modernized by China nears completion, Defense Ministry. At pinangangambahan na posible po itong gamitin ng China, itong Ream Naval Base na ito, lalo na ginawan po ito mga kaistorya ng docking facility na pwedeng daungan ng aircraft carrier. Ito pa ang isang referensya, Lowy Institute. Partnership of Convenience, Ream Naval Base and the Cambodia-China convergence, mga kaistorya. While China is pouring resources into Ream Naval Base, the West must continue to engage Phnom Penh to counter Beijing's influence in the King Dam. Ganyan po mga kaistorya ang impluensya ng China dyan sa Cambodia. Isang dahilan kung bakit po mga kaistorya nagbubuhos ng pondo at impluensya dyan sa Cambodia si China ay maaaring yung pinangangambahan po nila na posibleng harangan ng Amerika at ng mga allied countries ng Amerika, yun pong Strait of Malacca na ginawan ko po ng content kahapon. Yung Strait of Malacca sa pagitan ng Malaysia at ng Sumatra ng Indonesia, daluyan po yan, daanan po yan ng supply, ng import and export at maging po ng mga energy supply ng China na kung yan po mga kaistorya ay ichuchoke o haharangan ng Amerika, guto, magdidilim ang China. Maaaring yun ang isang dahilan kasi po napakalapit po niyang Cambodia na yan sa China. Bago natin ituloy yung reference na binabasa natin, ipakita ko po sa inyo mga kaistorya muna ang Google Earth para may idea po kayo. Palakihin ko mga kaistorya. Ito po yan yung Sihanoukville, Cambodia. Ayan po mga kaistorya. Yan po yan And then ito po yung Strait of Malacca. Itong area po na ito, itong makitid na ito, nakaragatan papasok ng South China Sea. Ito po ang Malaysia at ito naman po ang Sumatra, Indonesia. Choke point yan, mga kaistorya. Kaya malamang nagpapalakas ng presensya itong si China dito. Aba, ay port ko lang naman pala yan, Juan Historiador. Akala ko ba pinasok? Teka lang. Baka hindi po natin naiintindihan kung ano ang purpose ng port call na yan at kung ano ang intensyon at ibig sabihin po niyan. Matatandaan mga kaistorya na may nauna na po na aircraft carrier ang Amerika na nag-port call din sa Malaysia.
Kita ninyo sa Strait of Malacca na yun ha. A US Navy warship arrived Monday in Cambodia, the first such visit in 8 years to a nation that is China's close ally. Kita ninyo, pinasok ng Amerika yung close ally ng China. In Southeast Asia, Cambodia's government has suggested the port call reflects an upgrade in often strained relations. Ito na. The USS Savannah docked at the port of Sihanoukville on the Gulf of Thailand for a 5-day visit. The Savannah class as a littoral combat ship carries a crew of 103. Alam nyo ba na itong USS Savannah na ito mga kaistorya, yung kanyang itsura sa lahat ng warship ng Amerika, yan ang pinakakakaiba. Ano ba ang ibig sabihin niyang port call na yan, mga kaistorya? Ito po sa susunod na referensya natin. Tensions in Asia, a US aircraft carrier challenges China in its territory. Tingnan ninyo mga kaistorya, sa South China Sea po yan. In a bold move that has heightened tensions in the South China Sea, a US Navy aircraft carrier recently sailed into waters claimed by China. Illegal na inangkin ng China yung teritoryo na yun. Pinuntahan po mga kaistorya. Naglayag dyan ang aircraft carrier ng Amerika. This strategic maneuver underscores the ongoing maritime disputes in the region and the United States' commitment to freedom of navigation. Hindi lang yan, freedom of navigation ang concern dyan ng Amerika at ng mga bansa sa buong mundo, kundi yung trade route, mga kaistorya. Ngayon, yung itinatanong natin kanina pa, simpleng paglalayag lang ba yan? At yung kanina ay simpleng pag-port call lamang ba yun? Ano ba ang ibig sabihin yan? May binabanggit pa dito mga kaistorya, yung binanggit ko sa inyo kanina na yung USS Abraham Lincoln na nag-port call din po sa Malaysia doon sa may Strait of Malacca. Ito po yan mga kaistorya ha. This back-to-back port calls, literal binanggit port calls were seen as a strategic message to China, particularly given the proximity to the disputed Spratly Islands. Kita ninyo, naghahatid po yan ng strategic message sa China. Isang malinaw na mensahe sa China na pader ang babanggain nila kung itutuloy nila yun pong pangkakamkam ng buong South China Sea at kung sila po ay manunugod ng bansa, halimbawa ay ang Taiwan o ang Pilipinas. Magdahan-dahan sila, ipinakita na ng Amerika yung puwersa nila. At sa totoo lang, kahit pa sabihing malaki ang naval force ng China, sa bilang lang yun malaki. Pero kung aircraft carriers, palakihan at pa-high-tekan, pati na po mga fighter jets, mga kaistorya, lahat ng klase ng armas, aba, di nila kayang tapatan ng Amerika. Higante ang Amerika. Idagdag mo pa, kahit pa sabihin mga kaistorya na ang China ang pinakamaraming army in terms of number. Pinakamalaki sila sa buong mundo. Aba, idagdag natin nga sa bilang po ng militar ng Amerika ang mga allied countries ng Amerika. Pader ang babanggain po ng China, mga kaistorya, saan sila pupulutin? Ay di po ba mga kaistorya? Ito pa, strategic implications in the South China Sea. Nasa South China Sea po ang Pilipinas, nasa pagitan ng Pasipiko at South China Sea. The presence of a US aircraft carrier in the South China Sea sends a clear message to Beijing about Washington's commitment to maintaining freedom of navigation in these disputed waters. This move comes as China continues to assert its claim over the vast swaths of the South China Sea, often in contradiction to international maritime law. Ayan na, mga kaistorya, yung sasabihin ng isang maka-China, naku, iiwanan tayo niya sa ere ng Amerika. Layo kaya sa katotohanan nung sinasabi niya. Alam niyo mga kaistorya kung sino
ang nagsabi nun, di po ba? O ayan, may nagawa ba ang China? Karaniwan kasi mga kaistorya, pag may dadaan dyan, ay kahit pa po mga choppers, mga eroplano, kahit pa mga vessels, niraradyohan yan ng China. Pinalalayo po nila. Oo, ay ito, aircraft carrier. May nagawa ba ang China? Hinaras ba nila? Hinarang ba nila? May shadowing ba? Binuntutan ba nila? Winater cannon ba nila? Hindi. Bakit? Alam nila higante ang Amerika eh. Di nila kaya eh. Ang kaya lang bulihin ng China, yung maliliit na bansa na kagaya natin, ay nang nakakuha ng katapat. Ano? Di tameme. Walang nagawa. Aircraft carrier na eh. Sibukan mo. I-water cannon mo yan. Bulihin mo yan. Harasin mo yan. Sige. Tingnan natin kung anong mangyari. Di ba? Yung sasabihin na malakas ang China, manggigera. Eh, ba't di nila pinaputukan ito? Natatawa tuloy ako dun sa naitanong ko. Mga guys, ba't di nila pinaputukan yan kung gusto talaga nila ng gera? Diba? Hello, magbulahan nga yung mga pro-China dyan, di ba mga kaistorya? O tuloy. Sa susunod na referensya natin, tingnan ninyo. US satellites find Chinese warships in Western Pacific waters. Nade-detect sila yung lokasyon nila kahit saan sila magpunta. Nade-detect po ng US satellites ayan mga kaistorya At paano sila puporma? Alam ng Amerika yung lokasyon nila. United States satellites spotted a fleet of Chinese warships transiting a major waterway in the Western Pacific Ocean following a 3-day large-scale war game around Taiwan. Naninindakla yan mga kaistorya. Ay, teka ba, sasabihin ng mga pro-China, ba't hindi yan dyan pinalaya, sinarangan ng Amerika, freedom of navigation, international law yun. Lalabagin ba yun ni Amerika? Hindi. Hindi rin natin pwedeng questionin yan. Mga kaistorya, di ba? Wala namang ginawa sila dyan, nag-war game lang sila, exercise lang yan. Kunyari, yan yung po yung yung naghahanda ika sila sa pag-atake, pagkubkob sa Taiwan. Tingnan nga natin. Yung choke point dyan sa Luzon Strait. Tingnan nga natin kung makalabas sila dyan. Bantay sarado yan ng First Island Chain. Bantay sarado yan ng Amerika. Bantay sarado yan ng Pilipinas, ng Taiwan, ng Japan, maging Australia, maging European country nga, pumupunta dyan. Yung EU, maging Canada nga eh. Di ba mga kaistorya? Diyan sa South China, sa WPS, pumupunta dyan. Sige, kuyugin ka dyan, China. Ay di po ba? Ito na, yung binabanggit natin na ballistic missiles, mga kaistorya. Ito, tinesting yung pang-intercept ng Amerika dahil sa threats ng China. Siyempre, mga kaistorya, wala namang ibang i-intercept kung sakali unang-una na ballistic missile ng China. Ngayon, tinesting. Matagumpay po ang Amerika. Sa Guam ito. Pasipiko yan, mga kaistorya. US shoots down ballistic missile from Guam-based AD system for the first time amid China threats. Kita ninyo. Ang pinaghahandaan ng Amerika, ang China eh. Ang sabi dito, the United States military has achieved a major milestone in its efforts to defend the Pacific territory of Guam, conducting its first ever test intercept of a ballistic missile from its Guam-based missile defense system noong December 10. Ganon? Ngayong December lang pala ito, mga kaistorya nangyari. It confirmed our ability to detect, track, and engage a target missile in flight, increasing our readiness to defend against evolving adversary threats. Threats mula sa China. Wala namang ibang binabanggit dyan kung sakali. The event's success is a testament to the incredible work of the team both within the DoD and the governments of Guam, said Rear Admiral Greg Hoffman. Ayan yun mga kaistorya. Kita ninyo, high-tech talaga ang Amerika. Ano po? So yan po ang mga balita at impormasyon na may ibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang nakikinig, nanonood, nagla-like, nag-share, nakaantabay lagi, walang sawang sumusuporta sa inyong kaistorya. Yung iba nga nagko-comment kahit nasa trabaho. Kung bawal manood ka, ang ginagawa, naka-headset, nakikinig sa ating mga contents. Mga kaistorya, ganun po mga kapursigido at kasuportive ang ating mga
Sulit kaistorya sa buong mundo eh. Abay, maraming salamat po sa inyo mga kaistorya. Mabuhay po kayong lahat. Tumataba ang puso ni Juan Historiador pag nakakabasa tayo ng ganun eh. Ano? Higit sa lahat ay salamat po sa ating Panginoon. Pakishare po at pakilike. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.